Ito ang numero 1 ng Masang Pilipino, hatid ng balitang serbisyo, sapat na pagbabago, 107.5 sa inyong mga radyo. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw sa probinsya ng Marinduque. Ako ang inyong lingkod ng bayan, Melvin Rehano. At ako naman ang inyong kabalitaan, si Mel Rodriguez. At ito ang Radyo Aktibo. Bayan ko, tapat na serbisyo, handog ng programang to. Maghahatid ng balitang totoo, naninindigan para sa inyo. Sa ulo na nagbabagang balita, probinsya ng Marinduque kumakaharap na napapanahong isyu gaya ng pagtaas ng mga bilihin. Pagtaas ng bilihin at pagkalulong ng mga kabataan sa paggamit ng social media at mag-agang pagbubuntis ng mga estudyante. Una, sa balitang mamamayan ng Marinduque, nagrereklamo dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Sa mga kasalukuyan, marami sa ating mga kababayan ang naghihirap dahil sa patuloy pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Mula sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at hanggang sa pang-araw-araw na gamit. Kung ating balikan ang mga nakaraang buwan, makikita natin na patuloy na tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Ayon sa Department of Agriculture, ang presyo ng bigas ay nasa 45 pesos hanggang 50 kada kilo. Samantalang noong nakaraang taon ay nasa 35 pesos kada kilo lamang ito. Dahil sa patuloy ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, marami sa ating kababayan na naghihirap sa pagtustos ng pang-araw-araw na mga pangangailangan. Sa ibang pang balita, pagkalulong ng mga kabataan sa paggamit ng social media. Sa iba pang detalye, nandito muli si Melody Lanyohan. At dahil nga sa nauuso ngayong social media gaya ng Facebook, YouTube, Twitter at iba pa, nagrereklamo ang ilang mga guro sa mataas na paaralan ng Landi National High School, kabilang na ang K-12, isinulong upang paghandaan ng mga estudyante ang buhay sa kolehiyo. Ngunit napunan ni Principal Ruel na imbis na maging seryoso sa kanilang pag-aaral, ang mga estudyante tila ba sila ay nagiging tumatanda ng paurong o di kaya ay nagiging isip bata dahil dito na pag-uusapan nila sa kanilang pulong na pagkatapos lamang ng flag ceremony ay dapat nang isurrender ang mga cellphone. Dahil dito ay kanilang pagmamatyagan kung may pagbabago sa grado ng mga estudyante. Ito ay naaprobahan ng lahat ng guro, naging ng mga magulang ng estudyante. At kabataan ngayon ang hindi na mautusan ng mga magulang nila. Madami ng kabataan ngayon ang mas pipiliin ang manood ng kung ano-ano sa social media kumpara sa kabataan noon na halos makikita mo sa kalsada at naglalaro kasama ang mga kaibigan nila. Dahil na rin sa social media, marami ng kabataan ang napapabayaan ng pag-aaral. Mapapansin nyo sa mga kabataan ngayon na mula edad na 5 taong gulang pataas ang kadalasang gumagamit ng social media. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Aktibo. May karamdaman ba kayo gaya ng body pain, stomach pain, muscle pain, stress at iba pa? Ito na ang solusyon para sa inyong mga karamdaman. Subukan at bumili ng Atcha Oil. Dito lang mabibili sa bayan ng Santa Cruz. Nagbabalik ang Radyo Aktibo. Ang oras natin ngayon ay 11:40 ng tanghali. Sa iba pang balita, ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan wala pa sa 8 gulang. Para sa iba pang detalye, narito muli si Melvin Rehano. Maagang pagbubuntis ng mga kababayan wala pa sa 8 gulang. Isa rin isang isyong kinakarap na ating lalawigan. Ang paaralan ng Mugpog National High School ay nangangamba sa bilang ng dami ng estudyanteng kababaihan na maagang nagdadalang tao sa edad na 16 na taong gulang pa lamang. Mayroong umaabot na 180,916 ang pinanganak na sanggol kada taon. Sa mga kabataan may edad na 10 hanggang 19 na taong gulang. Dahil na rin sa maagang pagbubuntis, maraming mga kababaihan ang hindi nakakapagtapos na pag-aaral at hinggil nagiging pariwara ang buhay. Dahil nga dito, maraming magulang ang problema sa isyong ito.
at nag-iisip kung paano ito naiwasan. At yan po ang mga nakalap na balita. Muli, ito po ang inyong lingkod, Melvin Rejano. At ako naman po, si Shimel Rodriguez. At Melody Lanyuhan. Hanggang sa muli, mga kababayan, salamat sa inyong pakikinig.